ng napakagandang mensahe mula sa ating national leader na si Reverend Dr. Angelo Halog, na kung saan ang kanyang ibinahagi ay pinamagatang Why God Established Religion. No? Siguro kung hindi talaga nagkasala si Adam and Eve, hindi rin natin kailangan ng relihiyon. Na-mention din kaninang umaga na ang layunin daw ng relihiyon ay ito ay inihahalin tulad sa isang repair shop. So of course, hindi ka naman na magdadala, pupunta sa repair shop kung wala kang ipapaayos. So ibig sabihin, may sira po sa atin. No? Tanggapin po natin na may sira sa atin. Kaya dapat tayong maayos. So kaya anong iayos natin yung nasirang relasyon po natin. So kaya ang mission o dahilan kung bakit kailangan ang relihiyon ay para po mag-ayos ng ating mga nasirang relasyon sa Diyos. Kaya ang mission din ng mga relihiyon, ito po ay maayos, mapagpatibay, mapaganda ang relasyon ng bawat pamilya. So napakaganda po yung binahagi sa ating kaninang umaga. So nais ko po munang ibahagi ang aking topic sa ngayong gabi. Ito po ay continuation ng ibinahagi ko rin po kagabi. So sa ngayon po ay ako po ang natasan muli ng ating HTM Asia Director na si Reverend Dr. Jaime O. Vergara, kasi talaga pong napaka-hectic, busy po ang ating HTM Director na kung saan ay meron po silang meeting. So kaya ako po muli ang magbibigay ng mensahe sa gabi ito. So ito po ay continuation ng aking ibinahagi po kagabi. So ngayon ang aking mensahe ay may pinangamagatang ang tamang pag-unawa ukol sa simbahan. So ang adhikain ng simbahan ay hanapin at itatag ang bansa ng Diyos, hindi para magtayo ng simbahan. So dapat malinaw po sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga religious leaders na ang mithiin, ang dapat adhikain ng mga namumuno o nagtatag ng simbahan ay para maitatag ang bansa ng Diyos. Ang orihinal na simulain ng Diyos sa kanyang paglikha ay itatag ang isang daigdig, sentro sa isang bansa. Kaya ang simbahan ay upang masumpungan ang bansang inyo. Yun. So yun po yung dapat layunin ng bawat simbahan. So kasi darating po sa hinaharap, lilipas ang mga panahon, ang simbahan, ang mithiin ang sagatan ay naging kailangan lamang ang simbahan sa loob ng proseso ng panunumbalik sa karinang pagkakasala. Ito rin po na ibahagi sa atin kanina. So nagkaroon ng simbahan dahil ang tao ay nagkasala at ang pinakalayunin ng simbahan ay para po sila ang gumabay, magpatnubay, para tayo po ay may panumbalik sa orihinal na katayuan o sitwasyon bilang maging karapat-dapat na matawag na anak ng Diyos at upang sa ganun din ay maitatag ang kanyang kaharian. Subalit kapag dumating ang mga bagong panahon, lilipas na ang simbahan. So darating po, ito yung pananaw po ng ating tunay na magulang. Darating po ang time na hindi natin kailangan ng simbahan. Kaya nga sabi, hindi ka naman pupunta sa repair shop kung wala kang ipapaayos. Kung ang lahat ng tao ay nakapagpanumbalik na, naayos na ang relasyon natin sa Diyos, na bago na tayo, hindi natin kailangan ng simbahan. Kasi ang simbahan yun po yung parang gusali. Pero saan po talaga, kaya nga yung templo, kaya nga sabi sa 1 Corinthians 3:16, actually ang Diyos ay dapat siya ang manahan sa atin. Itong nakasaad sa 1 Corinthians 3:16. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa inyo? Kung ang tao ay nagawa na magawa nilang
mapalapit ang relasyon, naayos ang ating pagkatao, ang Diyos ay sumasa atin. So, ang simbahan ay naging instrumento, puntahan ng tao para tayo ay dumulog o para may mag-guide sa atin na tayo ay mapalapit sa Diyos. Subalit, kung dumating ang panahon na ang tao ay nandoon yung magandang relasyon, nandoon na sa atin yung tinatawag na pagiging isa sa Diyos, nanahan ang Diyos sa atin, hindi na natin kailangan ng simbahan. Yun po yung pwedeng mangyari sa hinaharap. So sa ganitong dahilan, hindi lamang gawaing pagsimbahan ang ginagawa ng unification. Kaya ano po yung ginagawa ng unification? Sa ilalim ng pangalan ng simbahan, tayo ay sumusulong sa lipunan. Muli nating hinuhubi na mapasimula ng isang kilusan upang linisin ang maruming lipunan. So, kaya nasabi ko rin kagabi, so sa dami-dami ba naman na nagsisulputang mga relihiyon, bakit hindi mabawas-bawasan ang mga suliranin o problema? Kaya nga siguro, dapat ang maging pananaw ng mga taga-muno o taga-tatag o simbahan kung sa isang lugar, dapat magkaroon sana ng survey na simula nang dumating yung church na yan, sa lugar na yan, dapat nabawasan yung mga kriminalidad, nabawasan yung mga broken family. Bakit? Na-educate eh. So ang tanong ba ay, nakatulong ba talaga? Ano ba talaga ang naitulong? O ilan lang? Yun po, dapat ang layunin po ng simbahan o ng mga religious leaders din ay kaya napakaganda po talaga yung nangyari kahapon o nung sa PCLC. No, ang goal sana ng mga religious leaders o mga simbahan pag na sana ay magsama-sama, magkakaisa. Ano po, saan sila magkakaisa? Kung papaano po natin nagagawin na ang ating bansa ay maging isang makadiyos na bansa. Ano po ang ibig sabihin ng makadiyos na bansa? Na nawa ang naghahari sa bansang ito ay mga anak ng Diyos. Mga mabubuting tao. Kaya naman nabanggit din kahapon na ang role ng relihiyon ay i-guide ang tao na maging mabuti. So hindi ganun kadali ito. Kaya hindi masama ang pagdami ng relihiyon kasi kung maraming relihiyon, maraming magtuturo. Mapapadali sana. Kaya nga sana ang isang gawain ay napapabilis at napapadali pag ang lahat ng tao ay sama-sama at tulong-tulong. Saan magsama-sama? At saan magtulong-tulong sana ang mga religious leaders? Magsama-sama tayo, tulungan natin na maiahon, maitatag ang kaharian ng Diyos dito sa bansa natin na siyang maghari. Na makita sana na anuman ang denomination, basta ang lahat ng tao ay naging isang mabuti, isang matuwid na tao. Yun po ang dapat pagtuunan. Dapat ipakita, no, ano yung relihiyon na mas maraming natulungan, ano yung relihiyon na mas maraming napabago, napatransform. Yung ugali, yun po sana ang dapat pagtuunan. Ang simbahan ay banal na lugar na nag-uugnay sa langit at lupa. Ito ang pintuang patungo sa mundo na nagbibigay daan upang ang mga tao ay matugon sa ugnayang pakikipagtulungan. At ito ay isang haliging espiritual para sa kabutihan ng bansa. Kaya napakahalaga po sapagkat ang problema sa mundo ay hindi kayang lutasin ng gobyerno o mga politiko lang. Kailangan po ang mga religious leaders. No, hindi pwedeng mangyari na magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kaya napakabuti, napakagaling po talaga yung ginawa po ng ating tunay na magulang. Kaya nagtatag din ng tinatawag na Universal Peace Federation kung saan ito po yung mga grupo ng religious leaders na kung saan parang lalagay sila, parang tumatayo sila na mga spiritual advisor sa UN. Tingnan mo, mayroon po tayong tinatawag na United Nation na sana nagkakaisa, nagtutulungan, pero dahil sa mga motivation, hindi pa rin nagkaroon ng tunay na pagbabago, hindi nagkakaroon ng kapayan. Kaya dapat mayroon din pwesto ang mga religious leaders dyan na magsisilbing spiritual advisor.
Ang ganda siguro pa. Kaya nga, maganda hindi lang isa ang spiritual advisor. Alam ko ang bawat mga namumuno, mayroon silang spiritual advisor. Ang ganda siguro kung ang isang advisor ng namumuno ay hindi lamang isa. Ito ay mula sa iba't ibang religious group. Di mas maganda, nandoon yung power, nandoon yung inspirasyon. Parang ang ganda ba kung ikaw ay mayroong dapat gagawin, ang dami ang magbibigay sa iyo ng comment o ang dami magbibigay sa iyo ng advice. Hindi lang isa. So magiging mas strong. So kaya po napakahalaga po yung role ng mga simbahan o religious leaders. So pinapatutuhanan ng mga Kristiyano na ang makapangyarihan, maalam sa lahat, ay mapagmahal na Diyos ay nagpapatawad kahit tayo ay nagkakasala sa libo-libong beses. No? Kumbaga itong simbahan ay lapitan. Kung ikaw ay may pagkakasala, kaya nga sinasabing repair shop, kung ang mga tao ay naguguluhan, may puno ng mga problema, lalapit sa Diyos, hihingi ng tawad, no? Para maayos. No? Kaya ang paglabas nila ng simbahan ay nag-aaway, pero yun nga, kahit tayo ay simba ng simba, pero hindi pa rin, nag-aaway pa rin, hindi pa rin makikita yun, no? So, ang tanong, nag-transform ba yung tao? Kung ang Diyos ay isang taong madaling magpatawad na napakaring kasalanan, kasi ang tao, kalimitan minsan pumupunta sa simbahan, humihingi ng tawad. Pero pag hingi ng tawad, uulit-uli, no? Gagawa ulit, tapos ay, kaya hindi, ang Diyos ba talaga ay ganun lang dapat ay, magpatawad. Dapat hindi po yung ganun ang ating konsepto. Okay lang pala gumawa ng kasalanan, hingi lang ng tawad, uulit lang. So hindi dapat ganun po, no? Kung ang Diyos ay isang taong madaling magpatawad ng napakaraming kasalanan, magkakaroon ng isang malaking katanungan. Bakit hindi napatawad ng Diyos ang isang isang kasalanan ginawa ng diablo sa Hardin ng Eden? Ano kaya sa palagay ninyo? Kung sana ay madaling paraan para patawarin ng Diyos ang isang kasalanan ng diablo, sana ay nagsisi na siya. Nagsisi na sana siya sa loob ng 10 ilang beses. So kasi meron po tayong mga kakibat na responsibilidad. Ipakita natin. No, kahit ilang beses ka pa humingi ng kung hindi ka nagbago, no? Kaya nga sabi ko rin kagabi, hindi yan sa relihiyon, hindi sa tagapagturo, yung attitude din ng mga tinuturuan. Kahit po tayo, attend tayo nagsisimba po tayo, nag-attend ng Sunday service, katakot-takot na ng mga seminar ang natin, kung hindi po nagbago yung attitude natin, baliwala lang po yun. No? Kaya ang simbahan ay karugtong ng pamilya. Yan. Sabi, upang maging isang taong may katangian, kailangang magkaroon ng maayos na pagsasanay. Dapat ninyong maranasan ang mga gawaing panggrupo sa loob ng simbahan. Sa maikling sabi, ang tanong ay kung kaya ninyo o hindi dalhin ang buong ideolohiya o sistema. Ang simbahan ay dapat maging pinto nito. Kumbaga, yan ang simbahan, malaki ang role, pero sabi ko nga kahapon din, ang problema sa tao ay hindi lang masunod yung standard o katuruan ng tinuturo ng mga iba't ibang congregation o yung grupo. Pero ang layunin lahat ng relihiyon ay mapabuti. Kaya lang may iba-iba silang tinatawag na pamantayan base sa kanilang mga kinagisnan o kung anong kanilang nagisnan na relihiyon o denomination. Ang pagsamba ang pinakadakilang seremonya na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ang pagsamba ang pinakadakilang seremonya na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ang oras ng pagsamba ay oras ng pakikipagkita sa Diyos. So ano ang layunin ng sagradong pagtalima sa araw ng pangilin? Ano po, bakit po tayo ay pumupunta sa simbahan? Ano ba yung dapat na dating bigyang tuon? Ang layunin ng sagradong pagtalima sa araw ng pangilin, ito ay upang dalhin ang kaligtasan sa sangkatauhan at masumpungan ang bayang minimithi ng Diyos. So ang layunin ng Kristyanismo sa kanilang sagradong pagtalima sa araw-araw na pangilin ay upang maingat nila ang kanilang antas at ituon ang pansin sa pagpapalago ng kanilang karan para sa kaligtasan.
Ang layunin ng sagradong pagtalima sa araw ng pangilin ay upang palaganapin ang daan tungo sa kaligtasan at bukod pa rito ay upang dagdagan ang importansya ng hangarin sa kaligtasan sa mundo, masumpungan sa bayan ng Diyos at kanyang kalooban. So, ang oras ng pagsamba ay ang oras ng pagsamba ay oras ng pag-aalay. Pagbayaran na ninyo ang inyong mga sala sa harap ng Diyos, paghingi ng kapatawaran, pagsisi. So dapat sa araw ng pagsamba, ito ay bigyan po natin talaga ng oras. No? Kasi minsan pag ang tao pag nasa simbahan, mayroon pa rin akong napapansin na kahit nasa loob ng simbahan, so minsan nag-uusap na pwede naman pagkatapos ng Sunday service. So dapat ituon po natin yung oras. No, lalo pa po kung first time nagkita, di dapat hindi na kayo doon nagkita sa simbahan, sa labas na lang kung nag-uusap man lang. No, so yun po dapat ang attitude. No, ang purpose natin magbigay pasalamat, mag-alay ng panalangin. Kaya nga dapat ay maaga pa daw ang ating pagpunta doon. I-prepare natin yung mga sarili natin. Kaya ang oras ng pagsamba ay oras na walang kalayaan. Ibig sabihin, pag araw ng linggo, naka-schedule na yan. Kaya dapat ang tao din, hindi ka magbigay ng appointment daw sa araw ng linggo. Kumbaga, hindi na tayo daw available sa araw ng linggo. Dahil ang araw ng linggo, dapat ilaan po natin sa pagsamba. Meron namang panghapon, meron namang panggabi. Kung sakaling hindi man tayo nakaatin ng sa umaga, meron panghapon. Meron din tayong panggabi. Ngayon pong napakahalaga na tayo talaga ay magbigay ng paglaan. So parang ito, parang kung ikaw ay may sakit, pag may namiss ka ng gamot, minsan, ito, kailangan nating i-maintain ito para tayo maging healthy. No? Healthy tayo spiritually. No? Hindi, kumbaga, dapat kung tayo po may sakit, nag-iinom tayo ng gamot, so dapat ay lagi tayo nag-maintain kasi pag manghihina ka. So tayo dahil ay may sakit, may problema, so ito po ay kailangan natin para tayo ay gumaling o tayo ay maging masigla yung ating espiritu. No? Ang oras ng pagsamba ay humahadlang sa pagsulong sa kapangyarihan ng diablo. At ito ang oras na panunumpa sa Diyos na ibalik ninyo sa Kanya ang kaluwalhatian ng tagumpay. Ang haba ng oras ay inyong maagang pagpunta sa simbahan ay alay sa Diyos. Kaya ang halaga nito ay hindi maaaring ipagpalit sa anumang halaga ng ginto. Ang oras na pagsamba ay isang alay sa Diyos, kaya ang pagpunta ay nahuhuli ay siyang pagnanakaw sa Diyos. Grabe, no? Kaya ibig sabihin, pag hindi ka pumunta, pag halimbawang hindi ka nagsimba, parang ninakaw mo yung oras ng Diyos. Ibigay natin yung oras na ito. Kaya kung binigyan natin ng priority yung ibang bagay, so ibig sabihin, ninakaw mo yung oras sa Diyos. No? Kaya hindi dapat po tayo magbigay ng laan sa ibang araw ng linggo. So ang oras ng pagsamba ay sa pakikitungo sa Diyos. Ang layunin ng sagradong pagsimba sa araw-araw ng pangilin, ito ay upang dalhin ang kaligtasan sa sangkatauhan at masumpungan ang bayaning minipiti ng Diyos. Ang layunin ng Kristyanismo sa kanilang sagradong pagtalima sa araw ng pangilin ay upang maiangat nila ang kanilang antas at ituon ang pansin sa paglago ng kanilang hangarin para sa kaligtasan. Kasi makasalanan tayo, so lahat ng makasalanan naghahangad ng kaligtasan. Kaya dito tinuturo kung paano tayo maging malapit sa Diyos. Ang layunin ng sagradong pagtalima sa araw ng pangilin ay upang palaganapin ang daan tungo sa ating kaligtasan. Bukod pa rito, ito ay upang dagdagan ang importansya ng hangarin sa kaligtasan ng mundo at masumpungan ang bayan ng Diyos at ang kanyang kalooban. Dapat nating malaman na ito ang mas mataas na hangarin ng Diyos. So maging ang mga tagapagturo, ang maging mga pastor. So hindi lang individual. Kasi paano nga maitatatag ang kaharian ng Diyos? Kung kailangan nandun yung kaharian ng Diyos, dapat mayroong, kumbaga, mamamayan, maging kaharian ng Diyos. Mayroong mga mamamayan. Sino yung mga mamamayan? Ito yung mga tao na naging matuwid, naging mabuti. No? Kaya minsan, naalala ko tuloy, no? Nung ako'y nasa Amerika, gusto ko maging
citizen. So kung bago ka maging citizen, mag-apply ka na mag-green card, may mga requirements, may mga kailangan. Pag hindi mo na ibigay yung mga requirements, hindi ka maaprubahan. So kung gusto rin daw natin na tayo ay maging citizen ng karya ng Diyos o maging mamamayan ng karya ng Diyos, ay dapat gampanan natin yung ating mga responsibilidad. No, anong dapat nating gawin, no? So kaya kailangan po natin, ito din dapat ang ating dapat gampanan at gampanan ng mga religious leaders, mga pastor, i-guide yung mga tao. So ang haba ng oras na yung maagang pagpunta sa simbahan ay alay sa Diyos. Kaya ang halaga nito ay hindi maaring ipagpalit sa anumang halaga ng ginto. Napakahalaga daw yung oras na inilalaan natin dapat sa Diyos sa pagsimba. Kaya ang pagpunta ay ng nahuli ay isang magnanakaw. Kaya parang ninakaw daw natin yung oras ng Diyos. So darating ang panahon ng araw ng pagsamba ay gagawin sa forma ng pagsusulat, pag-uulat sa halip ng pangaral. Iulat ng bawat pamilya ang tungkol sa mga bagay na kanilang kinararangal. Dapat na dumating ang buong pamilya at mag-alay ng pagsamba. Ang mga ulat na magtagumpay na pamilya ang magsisilbing halimbawa at mga hindi matagumpay ay gabayan ng mga halimbawang ito. Sa pamamagitan nito, ang pamilyang kaharian ng langit ay maitatayo. Kung walang itatagtag na kaharian ng langit sa pamilya, walang maitatatag na kaharian sa langit sa lupa. So napaka-importante. Kaya darating ang time, kaya nga napakaganda yung every Monday na minsan ay mayroon tayong tinatawag na best practices. So dapat ang sarap din na makapakinig kahit yung 10 points of appreciation. So darating daw ang panahon, parang ulat, report. Oy, kamusta yung ginawa mo? Hindi na sermon. Darating ang araw, hindi na kailangan ng sermon ng pari o pastor. Reporting na. Uy, kamusta yung mga tribe mo? Kamusta yung parang ang gandang pakinggan at doon tayo matututo ay ang ganda pala yung ginagawa mo. Pwede naman natin gayahin. Imagine ko ang lahat ng mga religious leaders na nagtutulungan, nagkaroon ng mga best practice sharing, ay pwede ko bang apply? Kaya kung nag-uusap, alam mo kung ang lahat ng tayo nag-uusap, nagtutulungan, matututo tayo sa kanilang mga best practices. No, bakit grabe naman kadisiplina yung mga ano ninyo? No. Ano kayang ginagawa? So pwede tayong matuto kaya nga napaka-importante yung matuto tayo sa isa't isa din. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na tayo lang ang tama o sila lang ang tama. So dapat matuto tayo sa kanila, matuto din sila sa atin. Nag-aaral willing na matuto tayo sa isa't isa, nagtutulungan. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ay alam mo na. Meron silang alam na hindi natin alam at meron tayong alam na hindi nila alam. Kaya dapat napakahalaga na tayo ay lahat ng mga religious leaders. Kaya kung naobserbahan ko yung sa launching, yung conference, grabe, yung mga na-amaze sila. Bakit? Minsan, yung mga nagsishare, nagbahagi, ang ganda nung nakakakuha talaga tayo. Ang dami nating nakukunan doon sa mga ibinibahagi ng ibang religious leaders. Hindi natin pwedeng sabihin tayo lang ang may alam o sila lang ang may alam. No, kaya dapat ang lahat ng mga religious leader open-minded sila na dapat tayo nagkakaisa. Mapapabilis eh. Kung effective yung ginagawa mo, why not na-apply para ako'y mas mabilis, mas maging effective ako para makapag-contribute sa aking barangay na nasasakupan o sa sa aking syudad na nasasakupan para tayo mas mapabilis na mabawasan yung mga problema. Ganun sana eh. Ang ganda kaya tingnan. No, lahat nagtutulong, nagsasama-sama. Huwag mo nating sarilinin. Kung ano yung alam natin, ibahagi, i-share din natin. No, para mas mabilis sana na maitaguyod yung kaharian ng langit sa lupa o magkaroon ng isang tinatawag na maka-Diyos na bansa. So ang mga pastor ay dapat mamuhay sa pampubliko. Ito rin, napakahalaga ng responsibilidad ng pagiging isang pastor. Dapat ito rin. Kaya nga sabi minsan, nasabi ko, minsan, parang sa pamilya, minsan walang problema sa anak, nasa magulang. Minsan, walang problema sa magulang, kundi nasa anak.
Ganun din sa church. Minsan sa mga nagaturo, ang problema, hindi sa tinuturuan. Kasi apektado yung tinuturuan eh. No, kaya napaka-importante din na maintindihan ng lahat ng mga religious leaders. No, kaya minsan meron tayong mga ginagawa nga na minsan di natin alam na mali pala. Kaya ang sarap din minsan na tayo ay napupuna. May nagkukorek sa atin. Hindi pa nga tayo perpekto, kaya kailangan natin na mag-guide, may makakita sa ating na dapat tayo ituwid, itama. Kahit anong hakbang ninyo sa umaga, dapat ninyong isipin kung ito ba ay kapakanan ng lahat o hindi. Ito lagi ang iniisip ng isang pastor or religious leaders for the sake of higher purpose. At kung kayo ay matulog na pagkatapos yung magawa ang mga maghapong gawain, magnilay kayo. No? Ang araw bang iyon ay ginugugol ay para sa layunin ng panglahat o pansarili lamang. Bukod pa rito, kung titingnan ninyo, 12 buwan na karaan o inyong nakalipas sa buong buhay, pagnilayan ninyo kung kayo ba ay nabuhay para sa pampubliko o para sa sarili lamang. So napaka halaga po natin na dapat malaman. Ang totoong pastol ay hindi nagsasabi na siya ay totoo. Lagi niyang niyayakap ang kanyang puso, ang kalooban ng Diyos. Ng buong tahimik, pati na ang buong sangdaigdigan, hindi siya gumagawa ng dahilan. Hindi pwedeng, kahit sa atin, hindi natin pwedeng sabihin, tayo ay mabuti. So, sino magsasabi? Ibang tao. So kaya paano ka masasabi na isang miyembro na ikaw ay mabuti pag ikaw ay nag-serve, ikaw ay naging namuhay na pampubliko? No? Hindi pwedeng tayo ang magsabi sa mag-asawa man, hindi pwedeng ikaw ang magsasabi na ikaw ay mabuting asawa, kundi sino magsasabi? Yung asawa mo. So ganun din sa mga member. So kailangan na tayo ay magsakripisyo. Siya ay dapat pinakahuling matapos sa pagdarasal. Kahit sa kanyang buhay, pananampalataya, dapat siya ay mag-alay ng debosyon. Kahit walang makain, maisuot o masilungan, ito ang posisyon ng isang pastor. Kung ganito ang kanyang pamumuhay, hindi siya mapapahamak. So napakahalaga ang role. Kaya mapagsakripisyo. No? Imagine kung lahat ng religious leaders ay nagkaroon ng ganitong pananaw. Kaya nga minsan dapat ay hindi naman hindi naman masamang yumaman. Kasi ang tao likas na matulungin, pero paano tayo tumulong? So ibig sabihin, pag tayo po ay willing na magsakripisyo, magtulong, no? Kung tayo naging matulungin, so mararamdaman po ng mga miyembro yung pagmamahal, yung sinseridad natin. So dapat ito taglayin daw natin ang determinasyon, pagpalit ang inyong buhay kung hindi nyo magawa ang inyong tungkulin. Sa ganitong kaso, lilitaw ang solusyon at tutugon sa pinakaugat ng siluranin. So napakahalaga po yung tagapamuno ay talagang ang publiko, lahat ng iniisip, hindi lang po niya sarili, no? Iniisip niya lagi yung for greater purpose. Ang pagmamahal at katapatan ay kailangan upang magabayan ang mga miyembro. So ang pagmamahal at katapatan ay kailangan upang magabayan ang mga miyembro. Manatili tayong gising buong magdamag. No? Sa katapatan at pagsisikap ninyong mag-aruga ng tapat ng mga miyembro. Kaya minsan, dapat pag ikaw ay nasa center life, minsan dapat hindi pwedeng maunang matulog. Laging huling natutulog ang mga church leader. Hindi naman pwedeng tulog ka tapos ang mga miyembro nandoon. No, ganun dapat ang attitude. Kaya minsan ang nangyayari nga minsan pag mga anak pag may busy, pero sa ibang mga kapasturan din, no, minsan laging may oras din. Baga parang sa mga anak din, so kahit pagod ka, lahat dapat ikaw ay laging may oras sa anak, at ganun din sa mga miyembro. Kasi yung mga miyembro, parang itinuturing mo rin silang mga anak. So ang isang magulang, hindi ka dapat pwedeng magsabing napapagod sa iyong mga anak. O sa mga miyembro, hindi ka dapat pwedeng masabing hindi ka magpakita na ikaw ay nanghihina.
Kung magagawa ninyo na ialay ang pagsisikap, ito sa loob ng 3 araw, makikipagbigkis sila sa inyo at mararamdaman din nila ang pagmamahal na manatili sa kanilang buong buhay. Kung maipakita lamang, kung maipadama lang din, no? Makita ng mga miyembro yung sinseridad o ng kahit ng mga anak, no? Nandoon po yung kanilang yung pagbibigkis ng pag-iibigan. Kung dadalhin ninyo sila ayon sa matibay na inyong determinasyon, habang iniisip ninyo ang panahon na ay maikli na lamang at kayo ay mangamba sa sandaling alisin ang inyong panauhin dahil alanganin sa oras, kung gayon ang langit ay tutulong sa inyo. Ibig sabihin, lagi po tayong may oras. Lagi tayong may time, oras na makinig. No, kaya nga sa panahon po ngayon, no, kailangan po natin yung tinatawag as a leader. So dapat magkaroon po tayo ng kailangan po natin tinatawag na artistic leadership. Sa panahon po ngayon, kailangan ng tinatawag na artistic leadership. Po ano po yung tinatawag na artistic leadership? Kung paano po tayo makapagbigay, no, na paano tayo malapit sa bawat isa. Actually, hindi po lahat na nag-full time o kahit yung nag-full time naging member ay dahil doon sa tinuturo. No? Base sa aking minsan pagbibigay ng lecture, akala mo yung mga sinasabi mo, tinuturo mo, naintindihan nila, naunawaan nila, hindi po lahat ng sinasabi, tinuturo natin ay nakukuha kaagad ng ating mga tinuturuan. Pero kung ang tao daw ay naipadama mo, no? Naiparamdam mo yung pag-ibig at pagmamahal, yun po yung tao pa na mas tatagal sa iyo. Marami pong mga ganon, hindi masyadong naintindihan nila, pero dahil naramdaman nila, nadama nila yung pag-intindi mo, pagmamahal sa iyo, pagmamahal nila. So mas yun pa yung tumatagal. No, hindi po lahat. Marami mga po nga kung minsan kung sino po yung based experience, ang gagaling mag-lecture, ang gagaling bigay ng inspiration. Pero ang tanong, feel blessed ba yung mga tao? Ang dapat po natin na ipaabot, ipadama sa tao yung maramdaman nila yung pag-ibig at pagmamahal, yung sinseridad. No, mayroon pong mga ganun talaga na magagaling. So, ang pinaka-importante, sabi nga sa guidance ni Dr. Yong is the most important, hindi po yung sa pagiging isang leader, hindi naman po kailangan yung qualification na maging magaling ka sa pagli-lecture, magaling ka magbigay ng sermon. So, ang isa sa requirements na talaga mayroon kang sinseridad at mayroon kang heart. No? No, mayroon kang mapagmahal. Kasi kung wala naman yung love sa iyo, aalis yung mga member. No? Kahit bigay ka ng guidance, o bigay tayo ng pero hindi nila maramdaman yung pag-ibig, pagmamahal, mawawala. Kaya minsan sa akin din, malungkot ako kung nagiging malungkot po ang aking kalooban kung meron po sa center na nawawala o umaalis na hindi ko na-guide ng gusto. So ibig sabihin, hindi niya naramdaman yung pag-ibig o pagmakulang. No, dapat ang natin ay meron tayong pagkukulang. So kailangan po mayroon tayong heart talaga na ganun, nag-uunawaan, nag-intindihan. So kaya yun po ang dapat din na taglayin ng bawat po namumuno sa bawat simbahan. Kasi kung ang mga miyembro ng isang simbahan nagkaroon po siya ng artistic relationship doon sa leader, no? Kahit ano pa hindi po basta-basta yan aalis. No? Hindi po makukonvert o mapupunta sa bakit nagkaroon siya ng artistic relationship, naging maganda, maayos ang Kasi ang hinahanap ng tao yung pag-ibig, maramdaman, pagmamahal. So kung naramdaman ng tao yun, hindi basta-basta yan. O, parang ganun, hindi naman lalayas ang mga anak minsan sa puder ng magulang kung nandoon yung pagmamahal nila. Kaya bakit minsan lumalayas? Kasi ang tao ay naghahanap ng pagmamahal. So kaya dapat maging mayaman po tayo sa pagmamahal. No, para ang lahat ng tao ay maging mas malapit po sa atin. So I hope na itong ating mensahe sa gabing ito po ay gamitin po rin natin kasi tayo po ay magiging lalo pa tayo po ay binibigyan ng mission na pagiging HTM, Uchonbu Couples. So dapat ito po yung ating attitude,
no? Hindi lang po 'yun na magparami, kasi kung napakarami po man natin, hindi nila maramdaman yung pag-ibig, mawawala po 'yan. So dapat ipadama po natin yung pag-ibig, concern sa lahat ng mga ating members. So thank you so much. So sana po ay pagpalain po tayo sa gabing ito. God bless us all. Maraming salamat po sa pakikinig. Maaari niyo pong ilagay ang inyong mga keyword at reflection sa comment section. Huwag po natin kalimutan i-like, i-share ang ating videos, at i-subscribe na rin po natin ang True Family Movement channel. I-click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa mga salita ng makalangit na magulang at tunay na magulang. Hanggang sa muli!